para ipaglaban kayo. Tapos ngayon, ginigising namin kayong lahat para kayo na naman, uy, ang oras na. Guys, may ipapanood ako sa inyo niya video. Panoorin nyo muna to. Ito po ang proof, ang ebidensya ng ating katangahan. Itong ebidensya na nasakop na tayo ng kabal. This is their agenda, 2030, depopulation. So, meron silang QR, meron tayong kontong ani ka nagaling murag identity sa World Health Organization. And this one, no? Pero, ang mauutak noong pandemics, nababayaran nila. Bayad man eh. 6 to 10,000 ang isang vaccine card. No, tas may discount kapag madami kayo mag-a-avail. Sino ang gumagawa? Ang sindikato. No, ang City Hall. Huwag nyo sabihin hindi nyo alam, oy, kalukuhan ninyo. Ngayon, 1.5. Tapos hindi ka makapasok sa trabaho pag wala kang vax card. At noong nang ibang bansa ako, this one, kailangan mo kahit mag-visit ka lang sa Asian countries, kailangan kang may ganito. No? From the BOQ, Bureau of Quarantine. So, nandito nakasulat lahat ng bakuna. Kaya malalaman nila na ang hayop na to, hindi pa namatay, ang dami na palang turok, BCG, DPT, HEPA, COVID first dose, second dose, booster, MMR. Hoy, napaimalan. Naghan kasi mga ibang turok-turok sa tao, hindi mamamatay-matay. Tapos sa Pilipinas, kaya ako nagagalit. Kasi ang vulnerable sectors, itong marginalized natin mga kapatid na membro ng 4Ps, itong mga kalokohan nilang ayuda. Yun ang inuuna. At pag hindi ka doon nagpaturok, yung anak mo hindi nagpapurga o kung ano man yung sistema nila na iladyong painumin ang bata ng kahit anong drogas, ay kakaltasan ng 500. Kaya mapilitan itong ating mga bata, itong mga magulang kahit ayaw nila. Kaya lumaban kayo ha. Lumaban kayo. Alam niyo po nung pandemics, nandoon kami sa Senado, sa Kongreso. So, naniniwala ako dyan sa sinasabi niya. No doubt na mangyayari talaga yan. Just like what she said just now, na Agenda 2030, tulad yung sinabi niya kanina na depopulation. So, naalala ko yung COVID-19. Nasa abroad kami noon. So, ang nangyari noon is, nagkaroon tayo ng lockdown, kung ano-ano pa. Tapos, inilabas na yung mga COVID vaccine. Ako noon naka 3 jab ako. First dose, second dose, nagkaroon pa rin ako ng booster. Actually, nung time na yun, ayoko din magpa-vaccine. Kasi para sa akin, para ano yung vaccine? Kasi, di ba tayo, pag yung bata pa tayo, dumadaan naman talaga tayo sa vaccine. So, nakompleto na natin yun. So, nung nagkaroon tayo ng COVID, nung time na yun, so, pinapaturukan lahat. Mapabata man yan o mapamatanda. Pero, alam nyo ba, yung COVID vaccine na yan, wala ding naitutulong yan sa katawan ng tao. Na buong akala natin na magpa-vaccine tayo nung COVID na yun, eh magiging, it will protect us. Pero hindi. Hindi. Ang akala ko noon, it will protect us to make us strong and healthy. Hindi, kabaliktaran. Lahat ng mga taong nagkaroon ng or naturukan, iba na yung pakiramdam nila. Nakaranas na sila ng mga iba't ibang pananakit sa katawan. Yung iba makalimutin na, yung iba malabo na yung paningin, yung iba nagkaroon ng vertigo, yung iba laging matamlay kahit sakto naman sa tulog at kain. Yung iba, yung bang
laging walang ganang gumawa ng kung ano-ano kasi yung nararamdaman nila araw-araw is pananamlay. Ako nararamdaman ko yun, yung pananamlay. Tapos yung blurry vision, nagkaroon din kami yan. Hindi lang ako, pati yung kasamahan ko sa trabaho mula nung naturukan kami. So yun talaga ang epekto ng COVID vaccine, which is hindi nakakatulong yun sa atin, promise. So yung time na yun, ayoko talagang magpa-vaccine. Kaya lang napilitan kami or lahat. Kasi ang sabi doon, pag hindi ka nagpa-vaccine, di ka pwedeng lumabas ng bahay. Hindi ka, or kung may mamimilit man na lalabas ng bahay dahil may bibilhin, hindi ka rin papapasokin kahit saan. Sa palengke, sa restaurant, sa malls, at hindi ka rin makapag-travel. So, napilitan kaming magpa-vaccine nun. Kasi syempre, unang-una nun, hindi ka pwedeng mag-travel. So, since hindi ka pwedeng mag-travel pag wala kang vaccine card or vaccine certificate, paano kami makakauwi? So, doon, napilitan kaming magpa-vaccine talaga. Hindi lang kami, majority, pinapavaksinan nila talaga. Mapabata, mayan o matanda. At saka, during COVID time, napaka-hassle. Kasi sa bawat biyahe mo, kailangan mo nang mag-scan dito, scan doon. Ang dahil lang dyan, para lang masigurado na hindi ka positive. Grabe yung time na yun. So, yung time na yun, nasa abroad ako noon. So, sabi ko nga, pag uwi ko, ipapasyal ko si mama, si bunso sa Baguio. Kasi, kasali din sana si papa, kaso lang si papa, wala na rin. So, plano ko talaga ipapasyal si mama at saka si bunso sa Baguio. So, naisip ko, paano ko nga pala maipasyal kung wala silang COVID certificate or COVID card kasi hindi talaga sila nagpa-vaccine. Hindi. Promise. So, yung mga naturukan, maraming namatay noon. At marami ding hindi namatay. Kasali na ako doon. Praise the Lord. Hallelujah. So, yung mga buhay pa hanggang ngayon na naturukan ng COVID-19 na vaccine, maswerte kayo o maswerte tayo. Ibig sabihin yan, may plano ba si God para sa atin? So, ituloy lang natin tong panonood ng ano pang sinasabi niya. So, sa Liwasang Bonifacio, dito sa Kapitolyo sa Cebu, kapoy kayo, sobrang nakakapagod para ipaglaban kayo. Tapos ngayon, ginigising namin kayong lahat para kayo na naman, oras na. Lumaban kayo, tumindig kayo. Dahil itong mga paandar nilang mga tawagan ni kaning vaccination card, itong listahan from the World Health Organization, International Certificate of Vaccination and Prophylaxis, no? Lagi nyo tatandaan, from the kabal, utos nila to. Itong mga elitista na sa taas, sina Bill Gates, sina Clinton, Rothschild, Rockefeller, sila Epstein, na nagplano nito sometime in 2010. Pababa sa World Health Organization. Basahin nyo, going to the Department of Health, Ministry of Health sa ibang bansa. Yan po lahat ay utos ng kabal ng World Economic Forum, pababa. Tapos ito mahihirap ang unahin nila para ang gamot na binigay sa bata, safe na to, ay okay na to, pwede na to i-deploy, pwede na tong gawin, ipainom na dito sa mga first world countries, ito sa mayayaman, kasi bawal pala to, itong chemical na to, bawal ihalo, ganyan, mga diskarte ba, no? Tapos, madami na nag-take sa Philippines na hindi nagsupa, hindi nagkuan, kahit nasanay naman, no, ang katawan ba, nakapag-adjust naman, na-tolerate na naman niya ang mga lason. Kaya, ibebenta na nila sa iba't ibang bansa. Pag-mindset mo, kapatid, dahil alam nyo ang epekto ng COVID vaccine sa inyong katawan. Bata pa lang na paralyzed,
Bata pa lang may vertigo, nahihilo sila, hindi maintindihan. Bata pa lang biglang bumagsak, biglang inatake sa puso. Biglang nangisay, nagkirig-kirig ba? Ngayon, naginigising namin kayo, tapos yung iba nagagalit. Magalit kayo, uy, wala mo pakialam sa inyong pagkagalit. Basta, nandito ako para buhayin pa kayo. Naniniwala ako kapatid na kaya natin gisingin ang lahat. No? At etong kuan, kani. Remember this one? You were so proud na unsa man ka. Pfizer ba ang, di ba? Uy, I took the shots, Pfizer, then Moderna, AstraZeneca, CureVac, Sinovac. You were so proud, during the pandemic. Kung anong na-take. And then nung namatay na, puro na itim ang ating mga profile nung panahon na yon, no? Condolences na sa mga tao kasi nagkandamatay. And you are so blessed, mga kapatid, na buhay ka pa ngayon. Be thankful kasi meron kang purpose. It's all about mission to advocate yung buhay mo para buhayin pa yung iba na matuto sila, no? Spread the message. Please disseminate. And do not also forget, mga kapatid, itong COVID-19 Vax Declaration Form at saka yung waiver na pinapirma nila sa atin para iwas yung liabilities. Wala silang pananagutan sa atin. Yun ang purpose. Why you have to sign the waiver? Na kung mamatay ka, mangisay ka, wala sila pananagutan. You see how their system works? So, I hope you understand my message. I hope you get it. And please spread po. Ito lahat ng ang gagago nila sa atin, mga ebidensya. COVID, asaman. COVID. Itong trabaho ng mga demonyo. Agenda 2030 is depopulation. Maging mapangmatsyag ha. Lumaya ka kapatid, lumaya ka bayan. So let's remember what she said. 2030, magkakaroon ng agenda, depopulation. So, ibig sabihin yan, marami na namang mababawas ng mga tao dito sa mundo by taking those drugs. So, mapagmasid lang tayo. Let's hope na hindi mangyari yun, or kung magkaroon man ng drugs na ipapainom sa mga tao, or ang sabi kasi dyan, hindi na through injection, but by taking orally. So, let's hope na lang na yung mga drugs na yan na i-intake ng mga tao, magiging okay lang sila. Let's hope na God will be protecting us by then. Tsaka, tuloy yung sinabi niya, mapagmasid lang tayo. Palayain nyo yung sarili nyo sa mga ganyan. Maging matapang kayo pagdating dyan. Better stay alive. So, syempre, sa araw-araw na pamumuhay natin, huwag niyong kalimutan magdasal. Pray every day, once you wake up in the morning. Before you do anything else, pray first. Okay? So, that's all. Shalom.